Ako po ay mangangaral lang po ngayon, ang simpleng pangangaral, pero dalangin ko ay tulungan tayo ng ating Panginoon, meron pa rin tayong mapulot. Amen. Ito pong aking ipapangaral ay aking bukang bibig palagi, kahit sino aking kausap po ang aking may bahay, kausap po mga kapatiran dito sa church. Amen. Ito palagi ang aking nasasabi na. Kasi wala naman ako isang sasabihin, kundi ito lang. Amen? Hallelujah. Sino po sa inyo nakapagsabi na ng ganito? Minsan ang buhay ay hindi ko maintindihan. Amen. Saan namin makarilat kami? Amen? Hindi natin maintindihan dahil kung ano yung inaasahan natin, yun ang hindi nangyayari, at kung ano yung hindi natin inaasahan, yun naman ang nangyayari. Tama po ba? Amen. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ano man ang nangyayari sa ating buhay, hindi man natin maintindihan ang buhay, naguguluhan tayo sa takbo ng ating buhay, nais ko pong sabihin sa bawat isa na just keep going. Amen? Just keep going. Sa Tagalog niyan, basta magpatuloy ka lang. Amen? Basta magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka sa buhay, magpatuloy ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa pagdalo, magpatuloy ka sa pananalangin, magpatuloy ka sa paglilingkod, magpatuloy ka sa pagsamba, magpatuloy ka sa pamumuhay ng katwiran, magpatuloy ka sa katotohanan, magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Sa ating babasahin, merong lalaki, ang pangalan niya ay si Hope. Amen? Hindi rin niya naintindihan ang nangyari sa kanya, pero kahit hindi niya naintindihan ang mga nangyari sa kanya, ay nagpatuloy pa rin siya sa buhay. Amen? Gaya po ng inyong nakikita sa inyong harapan, yan po ang aking naisip pangaral ngayong gabi, just keep going. Basta magpatuloy ka lang. Amen? Basahin po natin ang ating main text. Job chapter 1, verses 1 hanggang 5. Amen? Verses 1 to 5. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Walang kapintasan ang kanyang pamumuhay at siya ay matuwid. May takot siya sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Mayroon siyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka at 500 astong babae. Marami din siyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kanilang mga bahay at inaaniyahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya dahil naisip niya baka nagkasala ang mga ito at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkabasa ng iyong banal na salita, Panginoon. Pangunahan mo iyong gawain ngayong gabi. O Diyos, ikaw ang magpalakas, magpatatag, Panginoon Diyos, ng aming pananampalataya. Tulungan mong bawat isa sa amin na anuman, O Diyos, ang aming mga kinakaharap, Panginoon, na kalagayan sa aming buhay ay magpatuloy lang kami, Panginoon, at patuloy kami umasa at magtiwala pa rin sa iyo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa iyong ginawa na, sa iyong gagawin pa, Panginoon, sa gabing ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Una po natin pag-usapan, 2 life facts. 2 life facts. 2 katotohanan sa buhay. Itong 2 katotohanan sa buhay, ang dahilan kung bakit naguguluhan tayo sa buhay. Itong 2 katotohanan sa buhay, ang nagdadala sa atin sa pagtatanong ng bakit. Sino po sa inyo ang madalas magtanong ng bakit? Bakit? Itong 2 katotohanan sa buhay ang nagtutulak sa atin na isipin o i-analyze ng masinsinan ang buhay. Amen. Ang unang katotohanan, mga kapatid, ay life is unpredictable. Life is unpredictable. Ang buhay ay hindi natin matutukoy ng eksakto, lalo na ang mga susunod na mangyayari.
Naniniwala ako na wala sino man sa atin dito ang eksaktong nakakaalam ng mangyayari mamaya, ng mangyayari bukas, ng mangyayari sa Sabado, ng mangyayari sa susunod na linggo. Tama po ba? Because life is unpredictable. James 4:14. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Amen? Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Amen? Naalala ko dito, yung artista na kamukha ko, si Rico yan. Uy, grabe, tumawa talaga. Alam niyo, paminsan mga kapatid, nakaka-offend kayo. Amen? Elementary pa ako nito, kinagigiliwan siya ng mga Pilipino dahil sa kanyang magaling na pag-arte at makarismang dimple. Di ba? May dimple siya, ano? Sabi ng marami, bata pa siya at malayo pa kanyang mararating. Subalit noong March 29, 2002, ako ay grade 2 nito, ay hindi na siya nagising. Siya ay namatay sa edad na 27 anyos. Because life is unpredictable. Amen. Amen po ba? Sino nag-aakala na yung araw na yun? Amen? Yung artista na yun, na hinahangaan ng marami. Amen? Hallelujah. Kinagigiliwan ng marami ay bigla na lang magtatapos ang kanyang buhay. Amen po ba? Amen? Sino po sa inyo may plano sa buhay? Amen. Pero hindi nangyari yung iyong plano sa buhay. Amen. Amen? Si Brother Joseph, pumunta dito sa Pateros para magtrabaho at mag-asikaso papuntang ibang bansa. Pero narito siya ngayon, naka-long sleeve, naka-necktie, sumasamba, naglilingkod sa Panginoon kasama natin. Because life is unpredictable. Amen po ba? At ako'y naniniwala, mga kapatid, na lahat ng ating iniisip at pinaplano ay maganda, mabuti, at kapaki-pakinabang para sa ating buhay. Wala ni isa dito sa atin na nagpaplano o nagnanais na may mangyaring masama sa kanya. Tama po ba? Pero mga kapatid, amen, ito po ang totoo. Kahit anong galing natin, na iwasan ng mga hindi kanais-nais na bagay at hindi inaasahang pangyayari, ay pwede pa rin yung mangyari. Because life is unpredictable. Amen. Amen. Yung mga ayaw mong mangyari, kahit anong galing mong pag-iwas, amen, yung mga masasamang pangyayari, amen, ay darating pa rin yun sa ating buhay. Noong Tuesday, nagpasama sa akin yung katrabaho ko. Una, nagpunta siya sa clinic, pero hindi na siya pinaalis dahil ang taas ng kanyang blood pressure. Kaya tinawagan niya ako, amen, ako ang gusto niyang sumama sa kanya para samahan siya sa malapit na ospital dahil yun na ang recommendation ng mga nurse doon sa clinic na kanyang unang pinuntahan. So pagdating namin sa emergency room, sa ospital, kinuhanan siya ng BP, ang kanyang blood pressure ay 210/120. Kahit ako na nakatayo doon, ganun kataas, sabi ko, taas yung blood pressure mo. Amen? Kaya hindi na siya pinayagan umuwi ng doktor at siya ay kinonfine sa ospital para i-monitor kung bakit ganun kataas ang kanyang blood pressure. Naniniwala ako mga kapatid, amen, hindi yun sakitin. Amen? Hindi niya hinangad at pinlano na noong araw na yun ay tataas ang BP niya at siya ay ma-ospital. Tama po ba? Wala sa atin nagpa-plano ng gano'n. Mamaya, di ba, nasa-ospital ako, nakapag-fight ako mamaya. Di ba, walang gano'n, di ba? Tama po ba? Mga kapatid, amen. Pero nangyari, ang bilis ng mga pangyayari. Sabi ko, hindi ito tinakabla ng sakit. Amen. Pero biglang boom. Di ba? Kaya nung kasama ko siya, amen, nervous siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang nervousin, nakakadagdag yan. Amen. Ayaw mong mamatay ng maaga, sabi ko sa kanya. Masyadong padala sa kaba sa takot. Salamat sa ating Panginoon. Tayo ay mananampalataya, na ipanalangin natin siya, napatanggap natin siya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ganun din mga kapatid ang nangyari kay Job. Nung binasa natin kanina mula verse 1 hanggang verse 5, kung titignan mo ay perfect life. Siya ay may masayang pamilya. Tama ba? Siya ay mayaman. Siya ay mananampalataya. I believe, yun ang ideal life ng marami sa atin.
masaya ang pamilya. Siyempre, hindi mawawala yung mayaman. Mayaman. Pangatlo, mayaman pa rin. At mananampalataya. Amen? Di ba? Ideal life. Pero pagdating ng verse 13 pababa, nag-iba ang ihip ng hangin. Basahin natin, Job 1, verses 13 hanggang 19. Isang araw, habang kumakain at umiinom ng alak ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapasko ng inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kami sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aming mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tuba at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang pong nakaligtas upang magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang pong nakatakas upang magbalita sa inyo. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Grabe, sunod-sunod. Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatidan, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po nakaligtas upang magbalita sa inyo. Amen? Imagine mga kapatid, sa atin ito mangyari. Nangyari ang lahat na ito. Amen? Sa loob lang. Sa loob lang ng isang oras. Hindi nga isang araw yun, isang oras lang. Hindi pa, tapos magsalita yung isa, may paparating na kagad isa pang taon para magpalita sa kanya kung ano yung masamang nangyari. Amen? Una, nawala ang kanyang mga ari-arian. Ikalawa, namatay ang lahat ng mga anak. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na hindi pinlano ni Job ang ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya ito pinlano, di ba? Amen? Diba? Sana mawala na lahat ng mga ari-arian ko. Sana mamatay na lahat. Tama po ba? Amen? Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng trahedya na darating sa kanyang buhay. Dahil gaya nga ng pinag-usapan natin ngayong gabi, life is unpredictable. Amen po ba? Yan ang katotohanan na hindi natin magagawang takasan. Yan ang katotohanan ng buhay na madadaanan ng bawat isa sa atin. Mangyayari ang mga bagay na hindi natin pinlano. Amen po ba? Darating sa ating buhay ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Amen? May sinabi pa, Ecclesiastes chapter 9, verses 11 to 12. Mayroon pa akong nakita rito sa mundo. Hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marunong ay nagiging mayaman. At hindi rin lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya alam kung kailan darating ang takdang oras. Tulad siya ng isang ibong nabitag o ng isang nahuli sa lambat. Biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibaw. Tignan niyo po mga kapatid ang sinabi sa bandang dulo. Biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon. Kapag sinabing bigla, hindi planado. Bigla. Amen? Pangalawa, sabi dumarating. Ibig sabihin, mangyayari. Dumating sa'yo. Amen? Biglang dumarating sa tao. Sinong tao ngayong gabi? Amen. So tayo ang tinutukoy dyan sa atin. Ang ano daw? Ang masamang pagkakataon. Ito naman yung ayaw nating mangyari. Ito po ay tumutukoy, amen, sa life is unpredictable. Whether we like it or not, life does not work the way we had expect. Amen? Life does not work the way we had expect. Ang buhay ay hindi gumagana sa paraang inaasahan natin. Amen. Amen? Ikalawang katotohanan ng buhay. Una, life is unpredictable. Pangalawa, there are times that life will be unfair.
Life is unpredictable. Life is unfair. Amen? May mga pagkakataon, habang tayo ay nabubuhay, makikita mo na ang buhay ay hindi patas. Makikita natin ito sa bawat larangan ng buhay, mga kapatid, lalo na ngayon. Amen? Sa usapang hustisya at batas. Di ba? Ano nga ba yung kanta niya, ano? Kalimutan yung kanta ni, yun, Bahambong. At ang hustisya ay para lang sa Ang hustisya daw ay para lang sa mayaman at ang batas ay para lang sa mahirap. Kapag ang nagnakaw ay mahirap, diretso kulong agad ay bilib. Amen. Pero kapag ang nagnakaw ay mayaman, ang daming pagdadaanan na hearing o tinatawag na due process hanggang sa hindi na lang sila nakulong. Tama po ba? Yung ninakaw ng mahirap ay 1,000 pesos lang. Pero yung ninakaw ng mayaman ay 1 million. Pero ang nakulong ay yung mahirap at hindi yung mayaman. Because life is unfair. Amen. Amen po ba? Sa pamilya, bakit lagi na lang si kuya o si ate ang nakakasamang gumala? Tapos ako, ayaw payagan. O kaya naman si bunso na lang lagi ang kinakampihan ni papa at ni mama. Eh hindi nga siya kumikilos dito sa bahay. Because life is unfair. Sa trabaho, kung sino pa yung tamad at petics, sila pa yung napopromote. Lagi kasi nakadikit kay boss. Because life is unfair. Sa school, ikaw na todo review sa exam, ay nakakuha ng 90 na grade, samantalang yung kaklase mong nangopya, nakakuha ng 95. Siya tuloy ang nag-top 1. Because life is unfair. Amen po ba? Ganyan din ang pinapakita sa kwento ng buhay ni Hope. Binasa natin sa verse 1 hanggang sa verse 5 na si Hope na umuhay ng matuwid, may takot sa Diyos, umiiwas sa masama. Pero kahit namumuhay siya ng matuwid, may takot sa Diyos, umiiwas sa masama, nawala pa rin ang kanyang mga ari-ari. Namatay pa rin ang kanyang mga anak. Tama po ba? Hindi ba't parang hindi angkop ang nangyari kay Hope sa kanyang pamumuhay? Ang bait-bait ni Hope, tapos ganun ang nangyari sa kanya? Ano pong pinapakita po sa atin ito? Ang pinapakita po sa atin ito, mga kapatid, ay bad things happen to good people. And good things happen to bad people. Amen po ba? Kahit tayo mong tanggapin yun, totoo yun. Amen? Ang mga masasamang bagay nangyayari sa mga mabubuting tao. At yung mga mabubuting bagay, nangyayari sa mga masasamang tao. Amen? Kaya nais ko pong sabihin sa bawat isa na kahit ikaw ay mananampalataya na, hindi ka exempted sa mga problema ng buhay. Paminsan pa nga, parang mas mabigat pa yung problema mo kaysa sa hindi mananampalataya. Amen! Ang sarap po bang maging Kristiyano? Amen. Ang sarap po. At dahil hindi patas ang buhay, diyan tayo magsisimulang mag-analyze at magtanong ng isa pa. Isa pa. Tas. Why? Alam niyo, maging si Hope, hindi nakatakas na magtanong ng bakit. Job 21 verses 7 hanggang 17. Bakit kaya masama'y hinahayaan pang mabuhay? Grabe si Hope, ano? Bakit hindi na lang sila patay? Parang kasi, di ba? Hindi ko lang alam, baka mamaya sabihin nyo, grabe at sa pastor. Parang sasabi dito ni Hope, ano? Bakit kaya hindi na lang sila patayin ng Diyos? Yung parang ganun, di ba? Amen? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Mayroon silang mga anak at mga apo. Naabutan pa nilang paglaki ng mga ito. Hindi napipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay hindi nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis. Ang inahin nilang baka ay nasa ayos. Kung magbuntis, ang kanilang mga anak ay naghahabulan.
Parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Saya-saya nila, no? Tapos sigaw. Umaawit sa saling ng tamburin at lira, umiinda, nagsasayaw sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan. Grabe. At mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, pansinin niyo ito mga kapatid, huwag mo kaming pakialamanan. Huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Ganun pa daw sila sa Diyos. Ayaw naming alamin. Huwag mo kaming pakialamanan. Ito ang gusto naming buhay. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin? Nakakala nila sa sariling lakas, galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masamay, pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba ay ipinatao? Sinasabing ni Job dito mga kapatid, Lord, ako yung nabuhay ng matuwid at may takot sa iyo, pero bakit ako yung nawalan? Lord, ako yung araw-araw nananalangin sa iyo, pero bakit ako yung nahihirapan? Amen po ba? Lord, ako yung naglilingkod sa iyo, pero bakit parang ako yung iyong pinabayaan? Napatanong ka na rin ba ng ganon? Napatanong ka na rin ba ng ganon? Lord, ako yung palagi nandito sa church, pero bakit parang yung mga nasa labas ang nakakaranas ng pagpapala? Bakit parang sila na mga walang pakialam sa iyo ang umuunlad ang buhay? Samantalang ako dito, nagkakasakit pa. Pastor, pag-pray naman ako. Ano pong nangyari? Meron po akong bulutong. Tama po ba mga kapatid? Di ba? Bakit ganon? Di ba? Sila na walang pakialam sa Panginoon, walang pakialam sa church, ayaw mapakinggan ng salita ng Diyos, hindi lumalapit sa Panginoon. Pero di ba minsan mga kapatid, pag nakita sila, parang sila yung umuunlad. Yung parang pag nagkasalubong kayo, siya'y nakangiti, ikaw yung malungkot. Lord, bakit? Amen po ba? Naalala ko tuloy isang kabataan sa Mandaluyong Church. Isa siya sa mga ipinanalangin natin itong mga nagdaang ilang linggo. Amen. Para sa kanyang mabilis na recovery sa operation. Bernes ng gabi, pagtapos ng conference, nagliligpit na sila. Amen. Ililigpit yung stage, yung mga upuan, yung mga music instruments, at yung mga computers. Itong kabataan na lalaki na ito, ang nagliligpit doon sa sabitan ng monitor. Tama ba? Yung sabitan ng monitor, sa mga naka-attend po ng conference, napakalaki po ng monitor, nakasabit siya, yung sabitan ata, yung bakal. Amen. Meron daw malaking bakal doon na napakabigat. Ngayon mga kapatid, biglang bumagsak yung bakal at nadaganan yung kanyang daliri na halos maputol yung kanyang daliri. Isinalba lang talaga salamat sa Panginoon ng mga doktor. Pero sa doktor parang halos wala na. Amen? Kung titignan nyo ng mabuti mga kapatid, naglilingkod siya. Para sa church, para sa Panginoon. Pagkatapos ng conference. Hindi siya galing sa bar, hindi siya galing sa computer shop, hindi siya galing sa gala. Amen po ba? Galing siya sa panambahan, gawain ng Panginoon. Pero nung gabi na yun, mga kapatid, nangyari ang kanyang hindi inaasahan. Amen? Kaya kanina sa introduction, mga kapatid, minsan ang buhay ay hindi ko maintindihan. Amen. Lord, why me? Of all the people, me? Yung nabagsakan? Amen? So narito mga kapatid ang dalawang katotohanan sa buhay ni Job na sumasalamin din sa ating buhay. Kaya ang kwento ng buhay ni Job ay kwento din natin ng mga mananampalataya.
Life is unpredictable. Hindi inaasahan nyo. Life is unfair. Namuhay ako ng matuwid. Biruin mo, pinapanalangin pa niya yung kanyang mga anak kasi baka yung kanyang mga anak nagkakasala na sa Diyos, ipinapanalangin niya, Panginoon, patawarin mo sila. Ganun si Job, mga kapatid, pero, hallelujah, nangyari sa kanya ang mga masasamang pangyayari because life is unfair. Itong dalawa na ito, I believe, mga kapatid, ay mararanasan natin o naranasan na natin. Ikalawa, pag-usapan naman natin, jumping into wrong conclusions. Dahil ang buhay ay unpredictable, dahil ang buhay ay hindi patas, magsisimula tayong mag-analyze bakit ganun ang nangyayari, at kapag hindi tama ang ating pagkaunawa sa buhay, ay maaari tayong tumalon sa mga maling konklusyon. At dahil mali ang ating conclusion, gagawa tayo ng mga maling pagpapasya. At alam nyo mga kapatid, amen, ito ang totoo, ang kauna-unahang ginagawa ng tao kapag hindi na maganda ang nangyayari sa kanila, ang binabalikan at sinisisi nila ay ang Diyos. Sa lahat ng nangyari kay Job, hindi lang po si Job ang apektado dahil may asawa siya. Kaya yung nangyari kay Job ay parang nangyari din sa asawa niya. Nawalan ng mga ari-arian si Job. Nawalan din ng mga ari-arian ang asawa ni Job. Namatayan ng mga anak si Job. Namatayan rin ng mga anak ang asawa ni Job kasi mag-asawa sila. Amen po ba? At dahil sa mga pangyayari yun, nagkaroon ng maling conclusion ang asawa ni Job. Ang kanyang conclusion ay kagagawan lahat ito ng Diyos. Kaya nasabi niya ganito, Job chapter 2 verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid, Job? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Sinisisi niya ang Diyos sa lahat ng mga nangyaring masama sa kanila. Gusto ng asawa ni Job, nakalimutan na ni Job ang Diyos. Talikuran na niya ang kanyang pagiging mananampalataya at huwag na siyang maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, paminsan totoo din ito sa atin. May mga taong malalapit sa atin na kapag tayo ay dumaranas ng mga matitinding problema, gusto nila tayong pahintuin sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Kakasimba mo yan doon sa Father's house. Tumigil ka na kasi. Tama po ba? Simula nang nagsimba ka doon, dati ang problema mo isa lang. Ngayon, 5 na. Amen? Nakakalungkot lang mga kapatid sapagkat kapag ang buhay ay unpredictable, kapag ang buhay ay hindi patas, mas marami ang nagiging asawa ni Job kaysa kay Job. Sinusumpahan Diyos at pinapatay nila kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun po ay maling conclusion. Narito pang ilan sa mga maling conclusion na ginawa ng tao noong hindi na mabuti ang mga nangyayari. Si Juan Bautista, John the Baptist, John 1:29-30. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Ipinapakilala po dito ni Juan Bautista na si Jesus, amen, ang maglilinis at tutubos ng kasalanan ng lahat ng tao. At sabi pa niya, si Jesus ay higit sa akin. Tapos pagdating sa verse 34, John 1:34, ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Sinabi pa ni Juan Bautista na si Jesus ang anak ng Diyos. Pinapakilala po dito ni Juan na si Jesus ang inihintay nilang Mesaya na darating para iligtas sila. Pero alam niyo mga kapatid, dumating din ang hindi inaasang pangyayari kay Juan Bautista. Siya po ay nakulong. Life is unpredictable. Life is unfair. Siya po ay nakulong dahil sinabi niya ang totoo. Sinaway niya ang kasamaan. Sinabihan niya si Herodes na mali na kuning asawa, ang asawa ng kanyang kapatid. At dahil doon, amen, siya ay nabilanggo. At doon sa bilangguan, amen, Matthew chapter 11 verses 2-3, habang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, napalitaan niya ang mga ginagawa ng Mesiyas. Si Jesus ang tinutukoy niya dito. Kaya inutusan niya ang kanyang mga lagad para tanungin siya, kayo na po ba ang inaasahan naming darating? O maghihintay pa kami ng iba? Pinapatanong dito ni Juan Bautista kung si Jesus na ba talaga ang Mesiyas o may iba pang darating. Biglang nagduda na siya kay Jesus.
Samantalang kanina, binasa natin, confident siya na ipakilala na si Jesus ang anak ng Diyos. Pero nung siya nakaranas na ang buhay ay hindi patas, biglang nag-iba. Nag-iba na ang pagkakilala niya sa Panginoon. Kung si Jesus ang Mesiyas, bakit ako nandito nakakulong? Hindi dapat ako nandito. Malaya dapat ako nangangaral sa labas. Ginawa ko lang naman kung ano ang matuwida. Minsan mga kapatid, ganun po ang buhay. Ikaw na ngayon gumawa ng mabuti, pero sa huli ikaw pa'y napasama. Amen. Ang pinapakita dito ng kwento ni Juan, kapag tayo ay humaharap na sa buhay na hindi patas, pwedeng mag-iba ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kapag ikaw ay nasa life is unfair na, life is unpredictable, biglang nagiging malako. Nagiging iba yung pagkakilala sa Panginoon. Si Jesus ba talaga magkagama? Bilang ganun na, di ba? Si Jesus ba talagang Diyos siya, nagliligtas? Nagbabago ng buhay? Talaga nagpo-provide ba talaga siya? Kung si Jesus nagpo-provide, nasaan? Amen? Biglang nag-iba na, pero dati di ba, yes! Talagang si Jesus, Son of God. Talagang si Jesus, di ba? God in the flesh. Talagang makapangyarihan ng Panginoon, nagpapalaya ang Panginoon. Pero nung nag-iba na, amen, ang takbo, ang ihip ng hangin sa iyong buhay, nag-iba na rin ang pagkakilala mo sa Panginoon. Yun po, we jump to the wrong conclusion. Nagiging mali bigla ang iyong conclusion. Amen po ba? Ang mga alagad, nung sila'y nasa bangka, dumating ang malakas na bagyo na halos lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Mark chapter 4 verses 37 to 38. Habang naglalayag sila, biglang bumagyo ng napakalakas. Tinampas ng malalaking alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakahunan. Ginising siya ng mga alagad niya at sinabi sa kanya, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Panginoon, lulubog ng bangka. Baliwala lang ba ito sa inyo? Wala po ba kayong pakialam? Nang sila yung maharap na sa bagyo ng buhay, ang kanilang sinabi ay, wala atang pakialam ang Panginoon sa atin. Parang wala lang sa Kanya kung mamatay tayo ngayon. They jump to the wrong conclusion. Amen? Ito rin yung nangyayari sa atin mga kapatid. Kapag may problema, wala sigurong pakialam ang Panginoon sa akin. Parang hindi nakikita ng Panginoon ang pinagdadaanan ko ngayon. Hindi pala nagmamalasakit ang Panginoon sa akin. Maling conclusion. Amen? Ganon din ang nangyari kay Martha, na kapatid ni Lazarus at Maria. John 11:21, sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung nandito lang sana kayo, ay hindi namatay ang kapatid ko. Ito po yung tagpo na namatay si Lazarus, ang kapatid ni Martha. Sila ay mga malalapit na kaibigan ng Panginoon. Nang dumating ang Panginoon sa lugar nila Martha, sinalubong siya ni Martha at itong sinabi ni Martha, Panginoon, kung nandito lang sana kayo, ay hindi namatay ang kapatid ko. Kasi mga kapatid, pag binasa niyo yung mga preceding verse, binalita na nila Martha kay Jesus na malubahan ang sakit ni Lazarus para sana mapuntahan siya at pagalingin. Pero, hindi agad pumunta ang Panginoon. At dahil hindi agad pumunta ang Panginoon, nagkaroon ng maling conclusion si Martha. Lord, kung napaaga lang ang dating mo, buhay pa sana ang kapatid ko. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag pinag-aralan itong talatang ito, amen, parang sinisisi niya ang Panginoon na ang Panginoon ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid niya si Lazarus. Tingnan mo, Panginoon, kung nandito lang sana kayo, Panginoon, nandito lang sana kayo, buhay pa yung kapatid ko eh. Pero dahil hindi kayo pumunta, wala na, patay na. Lord, kasalanan mo eh, di ba? Tama po ba? Pinapatiyan dito, Lord, di ba? Kung dito ka sana, kung napaaga kayo, pinalitan na namin sa'yo eh, malubhan na yung sakit niya eh. Pero hindi ka pumunta. Ganun po yun, pag binasa niyo po yan. Hindi pumunta agad ang Panginoon. Amen? May mga mananampalataya na ganun din pagminsan. Kapag namatay ang mahal nila sa buhay, ang sinisisi nila ay ang Panginoon. Ang daming tanong sa Panginoon. Amen? Lord, nananalangin naman kami ah. Sabi ko, huwag mo munang kunin si Papa, si Mama. Pero hindi mo ako pinakinggan. Samantalang yung mga lasinggero at lasinggero doon sa amin, ang lalakas. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Tignan nyo ngayon, lasing ka naman. Tama po ba? Tama po ba? Amen.
Amen? Tapos biglang masasabi mo, Lord, unfair ka? Lord, unfair ka? Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Ang gusto sabihin dito ni Martha, mga kapatid, kay Jesus, hindi mo talaga kami mahal. Kung mahal mo kami, bakit ngayon ka lang dumating? Parang ganun yan. Kung mahal mo talaga kami, bakit ngayon ka lang dumating? Pero pag sa iba, ang bilis mong tumugon. Diba si Jesus ang dami pinagaling, no? Pero pag sa iba, ang bilis mong tumugon. Amen? Sino po sa inyo nakapagsabi na ng ganon? Bakit sa iba? Ang bilis na sagot ng Panginoon sa panalangin nila. Bakit sa atin, ang tagal-tagal na sagot ng Panginoon? Amen. Favorite sila ng Panginoon eh, no? No? Tama, no? Favorite sila ng Panginoon, no? Ang Panginoon may favoritism, no? Ako, araw-araw nag-morning prayer. Pero parang hindi na sasagot yung panalangin ko. Yung iba, di ba? Nananalangin lang kapag birthday nila, pero natutugon yung panalangin nila. We jump to the wrong conclusion. Amen? Ito po nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Inilalarawan ng maraming tao ang Diyos, kung sino ang Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos, kung anong trato at pagtingin sa kanila ng Diyos, base sa kanilang mga kasalukuyang nararanasan. Kapag maganda ang nangyayari, mahal talaga ako ng Panginoon. Pero kapag hindi maganda ang nangyayari, kapag hindi patas ang buhay, wala, hindi ako mahal ng Panginoon. Tama po ba? Wala, hindi nakikita ng Panginoon yung ginagawa ko para sa Kanya. So gumagawa po tayo ng sarili nating conclusion at mali ang conclusion na nagagawa natin. At hindi po yun mabuti. Dahil yung maling conclusion mo, yung maling iniisip mo sa Panginoon, yung maling pagkakilala mo sa Panginoon, yung maling pagkaunawa mo sa Panginoon, ay pwedeng magpapago ng iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Pati sa buhay, mga kapatid, akala ko ba, alam niyo ba yung verse na kung anong itinanim ng aanihin? Akala ko ba, galing sa Bible yun kung anong itinanim ng tao yung aanihin niya? Bakit ganun? Kung sino masama, sila bang tumatanggap ng mabuti? At kami naman mabuti, gumagawa ng mabuti, masama yung natatanggap namin. Hindi naman nata totoo ang Bible. Ayan mo ba kayo? Kung ganito lang din, hindi gagawa na rin ako ng masama. Mariba. Andiyan ako ba kayo? Nakumasun ako gumagawa ng masama, ang ayos ng buhay, happy life, easy life. Samantalang ako dito, di ba? Ano ba naman buhay? Amen? Wrong conclusion. Amen? Parang mas masaya pa yung mga unbelievers sa labas. Kaysa sa amin dito sa loob ng church, ayoko na, mag-backslide na nga lang. Wrong conclusion. Parang hindi naman ganito ang problema ko nung hindi pa ako pananampalataya. Hindi na muna ako dadalo. Wrong conclusion. Ako yung palaging nasa church. Nananalangin araw-araw, sumasama sa hayo, nagbibigay, may ministry. Pero bakit ako yung palaging pinupuntahan ng maraming problema? Hindi patas ang buhay, hindi patas ang Diyos. Ayoko na. Mabuti bang tumigil na lang ako? Wrong conclusion. Yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Maging mali ang pagkakilala natin sa buhay, maging mali ang pagkakilala natin sa Panginoon. Nang sa ganon, ay lumayo ka sa Panginoon. Amen? Kapag binasa niyo ang Job, hindi ko na dinagdag dito. Amen? Ang lahat po talaga ng nasa likod ng mga nangyari kay Job ay walang iba kundi ang Diablo si Satanas. Amen? Hindi ko na po nilagay dyan. Basahin niyo lang po. Amen sa inyong personal na pagbabasa, Job chapter 1. Gusto ng kaaway na ilayo, pahintuin si Job na manalangin, maglingkod, sumamba sa Panginoon. At yun din ang gusto ng kaaway sa bawat isa sa atin sa lugar na ito ngayong gabi. Pahintuin ka sa iyong pagdalo sa church. Amen. Patayin niya ang relasyon mo sa Panginoon. Patigilin ka sa iyong pagtitiwala at paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba?
Pero mga kapatid, hindi yun ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Panginoon ay magpatuloy tayo. Kaya ito po ang pangatlo pang huli. Amen? Just keep going. Just keep going. Kapag hindi maganda ang mga nangyayari, kapag nangyari ang mga hindi mo inaasahan mangyari, kapag nakakaranas ka ng buhay ay hindi patas, magpatuloy ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Mga kapatid, totoo yan, napaka-powerful ng salita na yan, magpatuloy ka lang. Kagaya na sinabi ko kanina, malimit, yan lang talaga ang nagagawa kong sabihin. Kapag may lumalapit sa akin, Pastor, ano ba yung ganito? Pastor, may tanong ako. Pastor, bakit ganito? Amen. May konti akong sasabihin, pero sa bandang dulo, ang laging ending ko, bro, sis, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Magpatuloy lang po kayo. Magpatuloy lang po kayo. Just keep going. Amen? Magpatuloy ka sa buhay, magpatuloy ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa mga ginagawa mo para sa Panginoon, dumalo ka pa rin. Salamat sa isang nag-amen. Amen? At least may isa ko pangangaralan. Magpuri ka pa rin. Magbigay ka pa rin. Umayo ka pa rin. Sumamba ka pa rin sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Yun ang ginawa ni Hope, mga kapatid. Job chapter 1 verse 20, nang marinig yun ni Hope, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa upang sumamba sa Panginoon. Nang mangyari na mga hindi inaasang mangyari ni Hope, mga masamang pangyayari, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit. Pero mga kapatid, hindi ito yung pagpunit na nagwala si Hope, yung ay ganun, ano ba namang buhay ito? Ay ganun. Parang si Incredible Hope, diba? Hindi po ganun. Amen? Ang pagpunit mo ng damit dito ay pagpapakita ng pagluluksa at pagpapakumbaba. Tapos ang ginawa niya, nagpatira pa siya upang sumamba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang tamang gawin natin. Amen? Mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. Ito ang tamang gawin. Sumamba ka pa rin sa Panginoon kapag hindi mo na maintindihan ang buhay. Lord, I don't get it. Why is this happening? Di ba si Hope? Lord, why is this happening? Ginawa niya kagad. Di ba hindi siya, ano ka, Diyos ka. Ano talaga? Hindi. Nagpatira pa siya, ibinaba niya kanyang sarili, sumamba siya sa Panginoon. Yun din ang tamang gawin ng bawat isa. Amen po ba? Ito ang mga dapat natin sa puso at sa isip para makapagpatuloy tayo. Una, mga kapatid, amen. Una, para makapagpatuloy ka, dapat mong tanggapin na ang buhay ay unpredictable at paminsan ay unfair. Amen. Kapag hindi mo tinanggap yun, mahirapan ka talagang magpatuloy sa buhay. Amen po ba? Kapag ayaw mo tanggapin yun, ang buhay unpredictable, amen, tapos ang buhay paminsan unfair, mahihirapan kang mabuhay sa daigdig na ito. Amen po ba? Because that's life. That's how life works. Life is unpredictable and there will be times that life will be unfair. Amen! Sabi ni Job sa kanyang asawa, Job 2:10, sumagot si Job. Ito yung sinabi ng asawa niya, sumpahin mo ng Diyos at mamatay ka na. Ito naman ang reply ni Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang bang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Napakaganda ng perspective ni Job. Amen? Kasi ang una niyang ginawa, nagsisimula lahat sa pagsamba sa Panginoon. Talagang sumamba siya, kinilala niya kung sino ang Diyos. Amen? Kaya nasabi niya ito, mga kapatid, tatanggap lang ba tayo sa Diyos ng mabubuti? Nang hindi masasama? Ang sinasabi po dito ni Job, mga kapatid, kahit mananampalataya na tayo, ay pwedeng makaranas pa rin tayo ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Amen po ba? Mga kapatid, amen, makikita mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na parang hindi patas ang buhay. Kung hindi pa ito nangyayari sa iyo ngayon, hintayin mo lang mangyayari ito sa iyo. Amen po ba? Hindi po ito threat, hindi po ito pananakot, hindi. Hintayin mo lang. Amen? O kung hindi pa ito nangyayari sa iyo,
Amen? Marahil bata ka pa katulad ni Jade. Pero naniniwala ko mga kapatid, lahat ng tao na kaharap ko ngayon, makakaranas ka, malalagay ka sa isang kalagayan na makikita mo yung sarili. Amen? At magtitingin ka sa iba para hindi ito patas Amen po ba? Mangyayari yun sa bawat isa sa atin. Amen? Kahit minsan ang Panginoon, parang hindi patas ang Panginoon Pero hindi po yung dahilan para magalit ka sa Panginoon. Amen po ba? At uminto ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? Kapatid ko sa Panginoon, magpatuloy ka lang. Life is unpredictable. Kapag hindi mo na maintindihan ang buhay, and life is unfair, amen, nagpatuloy ka lang. Ikalawa, mga kapatid, amen, ito, palagi natin itong gagawin. Hanggang kamatayan na ito. Ano ito? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Hanggang kamatayan na yon. Amen po ba? Ito ang wag na wag mong iwawala bilang mananampalataya. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya. May mga pagkakataon kasi na dahil sa hindi magandang nararanasan natin, parang tinuturuan natin ang Panginoon. Tama po ba? Parang masalam natin ang gagawin. Lord, hindi ganito. Lord, tuturuan kita. Ito ang tamang gawin. Lord, amen? Diba? Lord, hindi naman tama ata ito. Hindi naman patas ito. Lord, ito ang gawin mo. Amen? Pero mga kapatid, ang tanong, sino tayo para turuan ng Diyos? Nandiyan po ba kayo? Yes. Kaya sabi ulit ni Job, si Job na naman. Galing talaga ni Job. Salamat sa Panginoon. Job 21:22. Matuturuan ba ng tao ang Diyos? Na siya nga ang pinakamataas na hukom? Okay ang sumagot. Matuturuan ba ng tao ang Diyos? Yes. Lord, bakit ito yung nangyayari sa akin? Dapat ito. Dapat ganyan. Dapat ganito. Sabi niyo, matuturuan ba ng tao ang Diyos? Sasagutin ko na po para sa inyo. Hindi matuturuan ng tao ang Diyos. Amen? Palagi mong isiksik sa iyong kokote. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Amen? At kahit ayaw mo maniwala, pero kailangan mo paniwalaan ngayong gabi, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ang sabi ko, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? At para mas magtiwala ka sa Panginoon, tandaan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Nandiyan yan sa inyong harapan. When life is unpredictable, remember that God is still in control. Amen? Alam niyo mga kapatid, na totoo, ngayong gabi, sa Diyos, walang unpredictable. Amen. Sabi ko, sa Diyos, walang unpredictable. Yes. Sinong naniniwala ang Diyos ay hindi nanguhula? Sinong naniniwala na ang Diyos ay hindi nagugulat sa mga nangyayari? Kung nasaksak, yung ganun. Di ba? Yung umulan kanina, hindi nagulat ang Diyos sa umulan, yung umulan. Amen po ba? Alam niya ang nangyayari at alam niya ang mangyayari. Eh kung ganun pala, pastor, alam naman pala ng Diyos. Eh bakit pa tayo nakakaranas ng mga hindi magandang pangyayari? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako natanggal sa trabaho? Bakit nalugi ang aming negosyo? Bakit namatay ang mahal ko sa buhay? Ang sagot, mga kapatid, ay may sariling dahilan ng Diyos. At nais ko sabihin sa bawat isa, pakinggan mo ito, pakinggan mo. Nais ko sabihin sa bawat isa na hindi palaging sasabihin ng Diyos ang dahilan bakit nangyayari ito sa iyo. Bakit nangyayari sa iyo iyon? Nakuha niyo po? Tingin lang sa akin, mga kapatid, hindi palaging magbibigay ang Diyos ng explanation. Diba? Lord, why is this happening? Tapos yung sagot sa langit, kasi Timothy, ganito, ganyan, ganyan. Okay, Lord, thank you. Hindi palaging sasabihin ng Diyos ang dahilan. Alam niyo kung bakit? Tingin kayo sa akin, alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi kailangan ng Diyos mag-explain sa'yo.
Tayo lang ang mahilig sa I need an explanation. No. Sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo kapag binasa niyo po ang Book of Job, yung Book of Job, mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos ang dahilan bakit nangyari lahat yun kay Job. Yes, hindi sinabi ng Diyos kay Job. Pero alam na natin kasi pinag-uusapan na natin pero sa time ni Job, hindi sinabi ng Diyos. Basahin niyo yung Book of Job. Hindi siya nag-explain kay Job. Job, sorry ha, ganun ba? Job, sorry ha. Kasi ito si Satan eh. Joke ka na ba? Wala. Hindi nag-explain ng Diyos kay Job. Wala siyang narinig, natanggap na explanation. Lord, bakit? Pag binasa niyo yung Job chapter 3 hanggang verse 39, mga kapatid, puro magtatanong si Job, Lord, why? Yun nga, binasa natin ganyan, Lord, bakit yung masasama? Hindi mo siya nakikita? Lord, then, why me? Puro siya pagtatanong, Lord, bakit? Pero walang sinagot ang Diyos sa kanya. Hanggang, amen, so dumating ang verse, chapter 40 ng Job, doon na nagsimulang nagsalita ang Diyos. At tingnan niyo ba yung sinabi ng Diyos kay Job? Job chapter 40 verse 2, makikipagtalo ka pa rin ba sa akin? Ako na Diyos na makapangyarihan? Sinasabi mong nagkamali ako? Ito yung marami sa atin. Ngayon, sagutin mo ako. Sabi ng Diyos kay Job, ano Job? Hindi ka pa nagsawa kakatanong? Makikipagtalo ka pa rin sa akin? Bakit nangyayari sa iyo? Bakit nangyayari sa iyo yan? Amen? Bakit ako pa rin ang sinisisi mo? Sino po sa inyo nakikipagtalo sa Diyos kapag hindi magandang nangyayari? Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay nakikipagtalo sa Diyos, itigil mo na yan. Bakit, Pastor? Mapapagod ka lang. Amen po ba? Lagi mong isa puso at isa isip na ano man ang dahilan ng Diyos sa mga nangyayari sa iyo ngayon, kapatid ko sa Panginoon, palaging mabuti ang dahilan ng Diyos. Hindi mo na kailangan alamin kung bakit, pero isang bagay lang ang alam ko, kung ano man yung dahilan ng Diyos, bakit nangyayari sa iyo yan, amen, ang dahilan ng Diyos ay palaging mabuti. Romans chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, praise God, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Amen. Memory verse ito ng maraming mga mananampalataya. May ginagawang mabuti ang Diyos para sa atin kahit hindi na natin maintindihan ang buhay. Amen po ba? Kaya ang tamang gawin, magpatuloy, magtiwala pa rin sa Panginoon. Ikalawa, when life is unfair, remember that God is fair. Yes, hindi patas ang buhay. Pero ang Diyos, siya ay Diyos na patas. Amen? Nasabi ko, ang Diyos ay patas. Oo, sige. Marahil nagsasayang mga masasama ngayon, parang walang nangyayaring masama sa kanila, okay. Pero nais ko pong sabihin sa bawat isa, nakita at alam ng Diyos ang ginagawa ng lahat ng tao. Job 28:24, sapagkat nakikita niya kahit ang pinakamalayong bahagi ng mundo at ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Proverbs 15:3, nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. At dahil nakikita ng Diyos ang lahat, mga kapatid, magbibigay sulit ang tao ng kanyang sarili sa Diyos. Bawat isa ay mananagot sa kanyang mga ginawa, mabuti at masama. Amen po ba? Hebrews 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Yes, amen, hallelujah. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Pwedeng hindi managot, pwedeng hindi mahuli, pwedeng hindi makulong yung mga tao masama, gumagawa ng masama sa panahong ito, pero nais ko pong malaman na ang lahat ng tao ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Amen. Walang tao hindi tatayo. Listen na, walang tao hindi tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Lahat ng tao haharap sa Diyos. Amen? At pagdating sa harapan ng hukuman ng Diyos, walang bias.
Ang Diyos walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang. Ay, sorry. Papalay ko dito. Sorry po. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay patas. Hindi siya nasusuhulan. Ang sabi ko, hindi siya nasusuhulan. Believe me, mga kapatid, believe me. Hatulan niya ang masama. Gagantimpalain niya ang matutuwid. Panghawakan mo yun. When life is unfair, God is fair. Yes, maybe not now, pero darating yung araw. Lahat ng tao haharap sa Kanya. Amen? Kaya huwag kang magtampo sa Diyos. Amen po ba? Ang ganda ng illustration dito. Sabi ni Protestant, Reformer Martin Luther, siya'y namatayan ng anak na lalaki. Sabi ng kanyang asawa na si Katie, where was God when our son died? Nasaan ang Diyos nang mamatay ang ating anak? Sumagot si Martin Luther, the same place he was when his son died. He was there watching and weeping. Sabi ni Martin Luther, di ba nagtanong asawa niya, nasaan ang Diyos nang mamatay ang anak natin na lalaki? Sabi niya, sumagot si Martin Luther, siya ay nasa parehong lugar kung nasaan siya nang mamatay ang kanyang anak doon sa krus. Siya ay naroroon na nanonood at umiiyak. Amen. Diba? Nung pinako si Jesus, nakikita at nanonood ang Diyos ang masalangit. Kaya ngayong gabi mga kapatid, patas ang Diyos. Amen? Hallelujah. Just keep going. Just keep going. Amen? Katulad ngayong gabi, tatapos na ako. Amen? Di ko na itutuloy ang panghuli. Katulad ngayong gabi, mga kapatid, di ba? Halimbawa po yung Meralco. Amen? Kung dating 1,000, naging 4,000. Di ba? Parang ganon, di ba? Tama po ba? Tama po ba? Ikaw na nakatanggap ng bill. Di ba? Pagkakita mo, grabe naman ang pagtaas ng kuryente. Tapos nung sinig mo yung papel, teka lang, ano tong mga to? Biglang may na-charge sa atin na hindi naman dapat na-charge sa atin. Tama po. So doon papasok yung, teka lang, hindi patas ito. Life is unfair. Pero ang tanong ko mga kapatid, may magagawa ka ba? May magagawa ka ba? May magagawa ka ba? Alam nyo, naniniwala ko, kahit maglupasay ka, doon sa main office ng Meralco, hindi ka nila papansin. Meralco, di ba? Kumalat sa, sa social media yung pagsusumbong, may ginawa bang aksyon? Kaya, ngayong gabi mga kapatid, ano man yung nangyayari sa'yo, just keep going. Amen. Tumakas sa Meralco, magbabayad ka pa rin. Pag hindi ka nagbayad, alam mo na. Tama po ba? Tama po ba? Di ba nga, magbabayad ka pa rin. Ang tawag sa magbabayad ka pa rin, keep going. Ganun ang buhay, nagpapatuloy pa rin. Amen po ba? Hallelujah. Ay, sulat nyo na lang po, Job 42, verse 12 to 17, hindi ko na papasahin. Dahil nagpatuloy si Job, ito yung kanyang natanggap na mga pagpapala sa Panginoon. Kinikitan ng Panginoon yung mga nawala kay Job. Dahil nagpatuloy si Job. Dahil nagpatuloy si Job. Pero kung sinunod niya asawa niya, di ba yung mamatay ka na? Oo nga, mamamatay na lang ako. Hindi ang mangyayari sa kanya. At naniniwala ko mga kapatid, wala tayong babasahin na Book of Job kung nagpakamatay si Job. Walang aklat sa Bible na Job. Pero inilagay ang Book of Job dahil nakita ng Panginoon na tama ang ginawa ni Job. When life is unpredictable, when life is unfair, just keep going. Magpatuloy ka pa rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ay, pimaksiyo ko ngayong gabi. Praise God. Just keep going. That's life. That's life. That's life. Makikita mo na lang yung sarili. Na hindi patas ang buhay. At bigla ka na lang mapapatanong ng bakit? Panginoon, bakit? Bakit sila yung ganon at bakit ako yung ganito?
Ngayong gabi, itong sinasabi ng Panginoon, just keep going. May hinahanda lang ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, panghawakan niyo na, may hinahanda ang Panginoon sa iyo. Amen. Kapag tumigil ka, hindi mo matatanggap yung mga natanggap ni Job na doble, higit at saganang pagpapala. Pinalitan lahat ng Diyos at mas mabuti, mas marami ang ibinalik ng Diyos kay Job. Amen? Because God is still in control and God is fair. God is good and until now, He loves you so much. Sige na, mamuhay ka pa rin ng matuwid. Magpatuloy ka lang sa ginagawa ko sa Panginoon. Nakikita lahat ng Panginoon. Walang natatago sa mga paningin, sa mga mata ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Binubuksan natin ang ating altar. Awit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo. Thank you, Lord. Tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ikaw yan na nakakaranas. Amen. May pinlano ka, pero iba yung nangyaring plano. Amen. May inaasahan ka, pero hindi dumating o nangyari yung inaasahan. Tapos nakita mo pa, amen, na yung taong parang pinag-iinisan mo, o yung taong parang hindi mananampalataya, amen, na parang walang pakialam sa Panginoon, parang sila pa, yung nagiging maayos ang buhay, muunlad, pinagpapala, amen, yun ay pwedeng maging mali ang conclusion natin. Tama ba to? Tama ba talaga na ako ay naging nasa church? Tama ba talaga na ako ay nag-born again? Tama ba talaga na tinanggap ko pa si Jesus? Sa lahat ng sa bawat ika'y langit tapat kong pagmahal. Ang iyong kaway pagpapahal. Tumayo tayo lahat, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at pagsuwito. Tunay na ikaw tungkol sa tunay na ikaw inat. Sa muling pagkakataon, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na hindi na ang Diyos na sa akin at makamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa akin at makamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin at makuligig masalaman natin. Buti mo pa rin, Panginoon, ano ang nangyari sa amin, hindi ka nagbabago. Panginoon, nakikita mo ang aming kalagayan sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat. Salamat pa rin, Panginoon. Sasamba pa rin kami sa iyo. Magpupuli pa rin kami sa iyo. Magpapasalamat pa rin kami sa iyo. Magtitiwala pa rin kami sa iyo, Panginoon. Ikaw na nakakaalam na lahat ng lahat ng nangyayari, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ikaw ay merong mabuting layunin, Panginoon. Mabuting dahilan, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming buhay. O Diyos, tulungan mo kami. Maging aming puso, Panginoon. Ang aming panunod sa iyo. Praise God, praise God, praise God, praise God.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa kalakasan, Panginoon, sa katatagan, Panginoon, nakila ka, nakila ka, nakila ka. Glory, glory, glorify God. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Mga kapatid, amen. Bago tayo magtapos sa panalangin, tandaan mo, ang Diyos, amen, ay kakampi pa rin ng mga matutuwid. Nasa panig pa rin ng mga matutuwid ang ating Diyos na buhay. Amen. Kaya, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Mabuti ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Lagi may mga naghihintay na pagpapala at gantimpala. Lahat ng mga nagtitiwala, sumusunod, naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Tayo magtapos sa panalangin. Brother Joseph, pray tayo. Praise God, hallelujah. Panginoon, aming Amahan, maraming salamat po sa oras na ito. Yung pinagkaloob, dilaan para sa amin. Maraming salamat sa bawat pamilya. Kaluluwa, Panginoon, na narito, Lord, na naglaan sa kanilang oras. Panginoon, upang hindi sampahin at purihin, Panginoon, upang makapakinig ng mga ngaral ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng paalala sa amin na anuman ang mangyari, sa aming buhay anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa, Panginoon, pagsubok, problema na aming dinaranas, Panginoon, ay dapat kaming magpatuloy pa rin sa aming mga kanya-kanyang buhay, Panginoon, magpatuloy pa rin sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat may naghihintay na gantimpala, Panginoon, kung kami ay magiging tapat, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. God, maraming salamat po sa pagpapalakas, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, ibalik mong muli sa susunod na gawain. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus. At sabi na nga, Amen! Praise God! Ingat po bawat isa. Magkita-kita po tayo sa Sunday, last day, last service, para po sa buwan ng Mayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.